Sobrang crazy at fucked up ng Filipino movie na to. Hindi ba nakakabaliw yung idea na gagawa ka ng isang bata for the sole purpose na buhayin lang yung kapatid niya? Kung ako yung anak nila dito na binuo lang para maging donor ng kapatid ko, nako, baka napariwara ako. Yung karakter ni Dingdong dito, isa sa pinakahayop na lalaking napanood ko sa isang Filipino movie. Ako talaga all this time, mas gusto ko si Yael eh. Joke lang. Isipin mo, hindi lang siya nang cheat and nang buntis ng isang beses. Dinalawa pa niya sa same na babae pa. Pag-usapan natin ang nakakabaliw at nakakabwisit na kwento ng One More Try. Mga hindi nakakaalam, dito lang naman galing yung linya na ang pera natin hindi basta-basta nauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Awang-awa ko sa karakter ni Angelica dito na siya yung pinaka nakakaawa and pinaka nagdusang karakter dito eh. Tutusin kasi, si Dingdong lang talaga may kasalanan ng lahat ng to eh. Kung hindi siya nangati sa Baguio, wala lahat ng problema nila. Ito kasing si Dingdong eh. Nalamigan ba naman sa Baguio, hindi na lang uminom ng hot choco. Ang nakakabwisit pa sa karakter niya dito, wala siyang masyadong scene na ina-assure nga niya itong si Angelica na hindi na nga siya dapat mag-alala ganon, na dapat ginagawa niya yun eh. Given na, ito yung same na babae na inano niya nung sila pa nga ni Angelica. Ay wait, random fact pala muna, ito yung last movie daw ng Star Cinema na sinut nila on film. Pala kahit 2012 lang to ginawa, aakalain mong mas matagal pa dahil nga sa itsura ng movie eh. Mga honestly, nakakamiss yung mga ganitong look ng mga Filipino movies eh. Siguro sana kahit sa mga horror, i-shoot nila on film kasi for me, mas nakakatakot kapag sinushoot nila on film. So ayan, balik na tayo sa One More Try. Gusto kong malaman kung ano yung tumatakbo sa isip ng writer nito bago niya sinulat yung movie na to. Mga hindi pa nakakapanood, basically ang plot nito, ng babae nga si Dingdong habang may girlfriend nga siya during that time at hindi niya alam na nabuntis pala niya yung naka one night stand niya. Nga yung karakter ni Angel Locsin na sinikreto nga niya kay Dingdong na nagkaanak nga sila pero since may sakit nga yung anak nila and kailangan nga nito ng donor, napilitan siyang magpakita ulit kay Dingdong. Nga lang, hindi nga gumagana yung mga treatments doon nga sa anak nila at ang malala pa nga dito, ang tanging paraan para maligtas nga inala itong anak nila ay gumawa nga sila ng isa pang bata or basically kapatid nga nung aksidente nilang anak. Ayun, doon na nga tatakbo yung story at dito na nga papasok yung mga conflict sa movie na to. Sobrang bisit na bisit talaga ako kay Dingdong dito kasi alam mo yon, ang lakas ng loob niya magalit kay Angelica given na sobrang valid na magalit si Angelica eh. Igay mo yung sarili mo sa posisyon ni Angelica dito. Nag-cheat nga sa kanya si Dingdong, tapos nakabuntis, tapos sinisisi pa nga siya dahil nga nalaglagan siya, tapos ngayon ilang taon yung makalipas, magpapaalam itong si Dingdong na makikipag-ano siya para nga maligtas yung batang bunga ng panloloko niya ilang taon na nga yung nakakalipas. O diba? Sobrang valid na magalit talaga si Angelica. Credits nga kay Angelica dito kasi gusto rin naman talaga niyang iligtas yung bata eh. Pero at the same time, hindi mo siya masisisi na ganyan yung nararamdaman niya. Lala pa dito kay Dingdong nung umalis nga si Angelica nung nag-away sila. Aba, nag-cheat siya ulit and nakipag-ano siya ulit kay Angel tapos ayun, nabuntis niya ulit. What the fuck man? Nung malala pa dyan, nagkabalikan pa rin sila sa dulo. Ha! Sin talaga sa simbahan na nag-uusap sila tapos nag-aayos sila. Ganito talaga yung itsura ko eh. Kasi alam mo yun, I can't believe what I'm seeing despite yung lahat nga nang nangyari. Ang una nga kay Angel, okay pa eh kasi hindi naman niya alam na may girlfriend talaga si Dingdong during that time. And alam mo yun, lumayo naman din siya agad. Pero yung pangalawa, kahit sabihin mo na para iligtas nga niya yung anak niya, hayop pa rin siya kasi isipin mo yun ha, hindi niya inisip masyado yung mararamdaman nga ni Angelica dito bilang asawa. Kung naman na it's about her sacrificing her dignity to save her son, wala na nga siyang pakialam sa kung sino nga yung masasaktan niya, basta may iligtas nga lang yung anak niya. Pero alam mo yun, it's super fucked up man. Balikan natin ha, sinisisi ni Dingdong si Angelica dito dahil nga nawala yung baby nila. Pero kasi, may other internal conflict si Angelica na ayaw na kasi niyang maging mahirap eh. Medyo pilit pero understandable naman. Kasi obvious naman na walang intention si Angelica na mawala yung anak nila eh. Tapos grabe yung galit ni Dingdong dito na tipong dinuduro-duro siya. Wala, sobrang red flag lang talaga ng karakter ni Dingdong dito. Sobrang pula, grabe. Tulong nga nito in-expect ko na magkakahiwalay nga sila kasi that's the good ending that I could think of eh. Tapos nagulat ako na nagkapatawaran sila sa dulo, like what? Karakter ni Angelica dito, ito yung klase ng kaibigan mo kahit anong pagsabihan mo, hindi to matalab eh. Napaka-martir ni Angelica dito na nakipag-away nga siya kay Angel tapos muntikan ding mawala yung baby niya. Pero kasi, it doesn't solve yung nagawa nga nila ni Dingdong.
O again, kailangan nga nila mag-anak para nga maligtas yung anak nila. Pero again, ginawa nila yon without Angelica's consent na asawa niya. Isipin mo yan na nakipag-ano pa rin siya kahit ayaw nung asawa niya. Anong klaseng asawa ba si Dingdong dito? Isipin mo ha, nagtatrabaho siya sa ibang bansa, tapos hindi nga siya pinapansin ni Dingdong, tapos pagka-uwi niya, nalaman na lang niya na nakabuntis na nga yung asawa niya. So alam mo yon, valid talaga yung galit niya. Siguro sobrang na-internalize ni Angelica yung nararamdaman nga ng karakter niya. Kaya ayun, nag-away tuloy sila ni Angel sa totoong buhay. Balitaan ko na kasi yung scene na yan, tapos akala ko nga noong una doon sa unang sampalan na scene nila. Tapos sabi ko pa, parang mahina naman ah. Tapos, nangyari na nga yung away nila doon sa may parking lot na grabe. Ang lakas nga ng sampal at hatak sa buhok ni Angelica. Pala, I know na gusto nga nila iparamdam sa anak nila na okay nga sila, pero ang awkward kasi para kanila Angelica and Zanjo dito na parang pamilya lang sila magdikit kapag magkakasama sila eh. Alam mo yung ang layo palagi nila Angelica and Zanjo na ang sakit ng tanggapin at panoorin kahit na ganun nga yung sitwasyon nila. Usapan din pala natin si Zanjo dito na naawa din ako sa kanya kasi syempre girlfriend nga niya dito si Angel, pero ang red flag din niya kasi bukod sa lasinggero na nga siya, sinubukan pa niyang pagsamantalahan si Angel, like what the hell? Weird lang din talaga nung character niya na I know, mabigat nga din yung nararamdaman niya, na nagsiselos nga siya for sure, pero kung gagawin sa'yo yan ng partner mo kasi hindi niya mapigilan yung selos niya, nako, magpakalayo-layo ka na. Sa isang away nila, gets ko naman din eh, kasi nahuli naman talaga niyang nilalandi nga nito ni Angel nga si Dingdong, para nga mabuntis siya ulit, pero ayun, sa mga nauna, wala lang. It's so icky lang na nagkabalikan nga sila. Usapan din pala natin dito si Carmina bilang doktor na sobrang unprofessional yan doktor. Na alam mo yon parang, Dok, hindi mo ba gets yung sitwasyon nila? Kung makapag-aya kang mag-anuhan sila, akala mo mga aso eh. I mean, gets ko na magkaibigan nga sila ni Angel, kaya siguro komportable nga siya makapagsalita. Pero kasi, ang unprofessional na ganun siya makapagsalita or makapag-usap, kahit na nasa harapan siya nila Angelica, ni Dingdong, tsaka ni Zanjo, na hindi naman niya mga kaibigan eh. Wala nga din, medyo naiinis din ako kay Agot dito kasi sabi ko, pakialamera naman kaibigan nito. Tapos na-realize ko, no! Best friend of the year pala siya. Na may concern siya na buntis nga si Angelica, tapos masyado nga nagtatrabaho. Pangalawa, tama naman yung advice niya eh. Hayop talaga tong si Dingdong kasi hindi pa magets ni Dingdong kung gaano nakakabastos yung hinihingi nga nila ni Angel despite yung situation nga nila. Talaga for me, ang good ending nito, nagkahiwalay sina Dingdong and Angelica, tapos si Angel and yung anak niya magkasama, tapos kay Zanjo naman, siguro open ending na lang kung nagkabalikan sila ganon. Sobrang idealistic and pilit lang yung nagkaayos nga sila doon sa dulo na gets ko na patawaran and peace nga sa both family, pero it's a no for me, sabi nga ni James Reid. Again, binalikan ko lang talaga tong one more try kasi yung pagkakaalala ko, sobrang crazy nga ng movie na to, and ngayong nirewatch ko na, sobrang fuck up pala talaga nito. Pinakalas na, I'm not a doctor pero ito na ba talaga yung best option para maligtas nila yung anak nila? Like, at what age ba pwedeng maging donor yung isang bata? Kung nagmamadali nga sila para nga maligtas nga yung anak nga nila ni Angel, ang tagal niyang mag-iintay kasi 9 months na sa tiyan, tapos palalakihin pa, o diba, parang hindi rin naman siya efficient. So, ayun, let me know sa mga doktor dyan. So again, ang title nga nito ay One More Try and fuck you sa karakter ni Dingdong. Angel Del dahil sa ginawa nga nila doon sa may party. So ayun, ang torta rating ko for this film ay 5.5 or 6 out of 10.